What's up, KEG? Lang mo bang sinasabi, hintayin ko munang bumaba bago ako bumili? Pero napansin mo ba? Habang naghihintay ka, lalo lang tumataas ang presyo. At kapag bumaba naman, natatakot ka nang bumili. Kung ganito ka rin, baka ito ang pinakamalaking trap na pumipigil sa'yo magsimula. Pag-usapan natin, let's go! May napansin ka ba? Kapag mababa ang presyo, hindi ka bumibili. Sinasabi mo, hintay pa, baka bumaba pa. Tapos biglang tumaas, sasabihin mo ulit, naku, hintayin ko na lang ulit bumaba. Paulit-ulit. Habang lumilipas ang ilang buwan, o minsan ilang taon, wala pa ring nabibili. At ang masakit, akala mo may ingat ka. Pero ang totoo, naiipit ka na sa isang mental trap. Pag-uusapan natin kung bakit maraming tao ang hindi nagsisimula, kahit alam nila maganda ang mag-invest. At bakit ang salitang hihintayin kong bumaba ay isa sa pinakamahal na desisyon na pwede mong gawin. Bakit gusto natin laging mas mababa? Natural lang yan. Lahat tayo gusto makamura. Kapag silang sapatos, bumibili tayo. Kapag silang cellphone, excited tayo. Kaya iniisip natin, ganun din dapat sa investment. Pero may isang malaking problema. Hindi natin alam kung hanggang saan ang ibababa ng presyo. At lalong hindi natin alam kung kailan ito biglang tataas. Diyan nagsisimula ang endless waiting. Tanong, may kilala ka bang nagsabing bibili ako pag bumalik sa dating presyo? Hanggang ngayon naghihintay pa rin. Marami. Baka ikaw rin. Ito ang hindi napapansin. Kapag bumabagsak ang presyo, imbis na maging excited, mas natatakot tayo. Sasabihin natin, baka bumagsak pa. Pero kapag tumas na, doon tayo nagkakaroon ng FOMO. Parang gusto nating humabol. Nakakatawa pakinggan, pero normal lang yan. Psychology yan. Mas takot ang tao mawalan kaysa kumita. Kaya karamihan, bumibili kapag mahal na at nagbebenta kapag bagsak, baliktad. Imagine, may dalawang magkaibigan, pareho silang may 500 kada linggo. Yung una, lagi niya sinasabi, hintay muna. Lumipas ang 6 na buwan, wala pa rin nabili. Yung isa naman, hindi niya hinulaan yung presyo, basta tuloy-tuloy lang siya. Minsan mataas, minsan mababa, pero consistent. Pagkalipas ng ilang taon, sino kaya mas maraming naipon? Hindi dahil magaling siyang manghula, kundi dahil nagsimula siya. Ito ang realization. Hindi mo kailangan tamaan ng pinakamababang presyo. Mas importante na nandyan ka habang tumatagal. Bakit mahirap hulaan ang market? Real talk. Kahit ang malalaking investor, hindi kayang hulaan ang market araw-araw. Kung kaya sana, wala nang nalulugi. Maraming eksperto, maraming analysis, pero wala pa rin 100% siguradong prediction. Kaya kung naghihintay ka ng perfect timing, baka naghihintay ka ng bagay na hindi na talaga darating. Ito ang tanong, ano ang mas mahal? Makabili ng medyo mataas o hindi makabili kahit kailan? Pag-isipan mo yan. Paano kung imbis na hulaan ang presyo, unti-unti ka lang bumibili? Halimbawa, 100 o 500. Regular mong nilalagay. Kapag mababa, mas marami kang nabibili. Kapag mataas, mas kaunti. Pero hindi ka stress, hindi ka nanguhula. Hindi ka rin habol ng habol. Ito ang dahilan kung bakit maraming long-term investor ang gumagamit ng ganitong strategy. Hindi dahil exciting, kundi dahil simple at mas madaling sundan. Sa opinion ko, ito ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ng beginners. Hindi ang maling coin, hindi ang maling app, kundi ang sobrang paghihintay. Ang strength ito, feeling mo ligtas ka, hindi ka agad pumapasok. Ang weakness, baka hindi ka na makapasok. Mas maraming tao ang natalo, hindi dahil mali ang investment, kundi dahil wala silang ginawa. Hindi ko sinasabing bumili ka agad. Ang sinasabi ko, gumawa ka ng plano, huwag emosyon ang masunod. Sa maraming pag-aaral tungkol sa investing, isa sa pinakamalaking kalaban ng investor, hindi market, kundi sarili nilang emosyon, fear, greed, at kakaisip ng perfect timing. Sa dulo, hindi mo kailangan maging magaling. Hindi mo kailangang hulaan ng bawat galaw. Ang kailangan mo, consistency, disiplina, at malinaw na plano. Kaya sa susunod na marinig mo sinasabi ng isip mo, hintayin ko munang bumaba, tanungin mo rin ang sarili mo. Paano kung hindi na bumalik? At kung gusto mong alisin ang pressure ng panghuhula, maraming investor ang unti-unti nag-iipon gamit ng DCA o regular na pag-iinvest na maliit na halaga sa takdang schedule. Kaysa isang bagsakan desisyon, hindi ito guarantee na kikita ka, pero para nito para mabawasan ang epekto ng emosyon at hindi umasa sa perfect timing. Ikaw, makakapaghintay ka pa rin ba? O oras na para gumawa ng plano? Comment mo dyan sa baba. At kung may natutunan ka, mag-like at mag-subscribe na dito sa channel ko. At magkita tayo sa susunod na video. Game on!